So one way, appeal natin sa ICC and to the Supreme Court, magdesisyon na, bring him back. Of course, may risk. Bring him back. O ano, kulong naman. Bale, mas mabuti dito na kontrola natin yung environment, yung variables. No? Kisa doon, kita mo natin sa TV, mukhang buhay pa naman si PRD. Buhay. Hindi ko alam kung buhay, pero not very healthy anymore. Ayan. Posible ba? Okay? Buhay. Kung umuwi yan, nakakahon. Problema. Anyway. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. At dito sa video na to, interview ho nitong si Senatorial Candidate Gringo Honasan. Ang pag-uusapan natin, konektado pa rin ho doon sa ginawang illegal na pag-aaresto at pagpapadala sa The Hague, Netherlands dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dito rin ho sa video na to, papasadahan ho natin itong mga natagpo ang election paraphernalias. Nako, itong si COMELEC Commissioner George Garcia, sa tingin ho natin, dapat hong magkaroon ng malalimang pagpapaliwanag kung bakit natagpuan sa isang pamamahay ang mga Starlink na yan. Yan daw ho yung gagamiting internet service provider para sa 2025 midterm election. Ang problema ho dito mga kababayan, parang yung sinasabi nitong si Atty. Respicio, parang nagkakatotoo. Na talagang makakakita tayo ng mga maaanomalyang galawan dito sa papalapit na eleksyon. At isa pa lamang ho yan mga kababayan sa mga ika nga naglalabasan ngayong mga panahon na to. Pero bago lahat ng yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahal sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Ito yung ilan sa mga larawan na nakita natin sa social media na kung saan natagpuan sa isang pamamahay. Yan hong pamamahay na nakita yung mga ano na yan, yung mga election paraphernalias. Hindi ho tama yan mga kababayan. Dapat to, kahit na Starlink, hindi nga natin alam kung ano laman sa loob niyan Hindi natin alam kung yan yung mga balota na gagamitin o kung ano pa man. Kasi hindi ho nagkaroon ng malalimang pagpapaliwanag ang COMELEC kaugnay dito sa mga natagpo ang election paraphernalias na to. Pero ang ating sigurado dito, hindi pa nag-uumpisa ang election, marami na ho mga anomalyang nangyayari ngayong mga panahon na to. Eto, tuloy natin mga kababayan. Mark. Sorry, naku, ano na naman kabalbalan to? Question mark na ning tanan. Kay nga nung abuso sa kapribado, walay pulis, walay barangay, ug wa kabalo ang taga-komisyon on election. My goodness, but walang tauhan ng COMELEC dito, walang otoridad, walang pulis, ganon. Ang isa kaban, dalawang truck ho yan. Pulos na ni question mark. Ay ano ho yan, dalawang truck, laman puro ganyan. Ano ang laman sa loob ng mga box na yan? Mga balota, wala hong pulis, walang representante ng COMELEC, basta binabagsak lang nila yung mga ano na yan, yung mga Durabox na yan. Anong nangyari? Para sa COMELEC, Chairman George Garcia, ano ang kabalbalan tong ginagawa nyo na to? Wala man lamang nagbabantay kung ano yung mga laman ng ano na yan, kung gagamitin man yan sa susunod na eleksyon. Walang nagbabantay, walang pulis, walang barangay basta bagsak lang sila ng bagsak, ganon. Question mark as in question mark. Sorry to tell you that question mark na ning tanan. Kay nga nung niabot sa kapribado, walay pulis, walay barangay, ug wa kabalo ang taga-komisyon on election. Yan, ito na nga ho ba sinasabi natin. Kahit ayaw ho natin maniwala doon sa mga alingas-ngas na magkakaroon ng malawakang dayaan, sa mga kaganapan na to, sa totoo lang hanggat maaari, pinipilit ho natin na maniwala sa COMELEC na magiging parehas itong papalapit na eleksyon. Sa kabila ng mga nakita nating hindi pagtugon sa COMELEC, kaugnay doon, halimbawa na lamang doon sa ilinabas nilang guidelines na bawal magbigay yung mga mambabatas ng kung anumang mga ayuda. Kamakailan lang ho, isang kongresista ang nakitang namimigay ng ayuda. Habang sa kalagitnaan ng kampanya meron hong mga ganong klaseng kaganapan, inaksyonan ho ba ng COMELEC? Hindi ho nila inaksyonan yung naturang insidente na yon. Meron ho silang guidelines, sarili nilang guidelines, hindi ho nila sinusunod. Kaya ngayon, ang tanong ng sambayan ng Pilipino, ano ang panghahawakan ni Juan de la Cruz na yung kanyang boto talagang mabibilang ng tama? Yan hong tanong ngayon mga kababayan.
Kaya naman, ito ho mga banat nitong si Attorney Harold Respicio, kaugnay sa mga kaganapan na yan. Ito, panuorin ho natin itong mga kababayan. May mga natagpo ang Starlink router at internet modem sa isang residential house sa Davao. Sabi ng COMELEC, ang may kasalanan daw ay yung contractor nila dahil sinubcontract nila sa isang private na tao. Chairman George Garcia, kayo pa rin ang may kasalanan noon kasi dapat sa kontrata ninyo, dapat bawal mag-subcontract. Ngayon, COMELEC, dapat i-prosecute nyo yung subcontractor dahil bawal mag-utilize ng election equipment ng walang authorization. Tandaan natin na ang mga internet router at modem ay mga computer pa rin. Pwedeng baguhin ang kanilang software para ma-manipulate ang automated counting machines. At saka meron huyang parang mga unique ID kagaya nung MAC address, di ba? Meron hong mga ganun yan. Paano ho pagka na-compromise na yung mga ganong klaseng detalye ng mga router na yan? Di ba? Mayayari na naman ho tayo dyan. Kaya kailangan ho talaga, pakatutukan ho ito ng COMELEC. Tayo hanggat maaari, pinipilit ho nating pagkatiwalaan ng COMELEC, ika nga. Pero kagaya nga ng babala nitong si... Anong pangalan noong nagsalita na kung saan sinasabi niya kailangan nating pakatutukan, pakabantayan itong 2025 midterm election dahil talagang gagawin ng lahat ng mga ganit sa kapangyarihan ang lahat ng kanilang magagawa para maipanalo o mapanalo yung kanilang mga kandidato dito sa papalapit na election. Eto, rekta ho tayo dito sa interview. Nitong si, anong tawag dito kay senatorial candidate Gringo Honasan. Rekta na ho tayo dito mga kababayan. Tayo dito sa PH Update, seryoso natin kinukonsideraya ang si senatorial candidate Gringo Honasan na pampuno sa ating mga kandidato. Pero habang, hindi pa tayo baka kasi biglang madagdagan na naman, di ba? Kagaya dito kay Dr. Richard Mata, bigla na lang madagdagan pagka naglagay tayo tapos tatanggalin natin. Ang pangit tignan. Kaya hintayin na lang ho natin yung kung ano magiging desisyon nitong si Vice President Sara Duterte, kung sino pa yung kanyang mga i-endorso. Yun na lang ho ang ating hintayin. Huwag na ho tayo magpapatiw na tapos maya-maya hindi naman pala kasama sa mga iko-consider. Pero personally, gusto ho natin itong si senatorial candidate Gringo Honasan. Pakinggan natin ito mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo nasa aking harapan. At ngayon ay mapalad po tayo at ito'y hinahangaan po ng lahat. Ako man, nung bata pa, hindi porkit nasa sipwaginarya na ito. Pero talagang hinangaan natin to sa prinsipyo, sa mga gawa at mga nagawa at gagawin pa dyan sa Senado. Walang iba mga kaibigan, ating makapanayam ngayon, araw na ito, number 31 sa balota, Gringo Honasan. Ay, musta? Okay lang, Min. Inaanak. Kaya maintindihan naman ng mga kababayan natin, di ba? Kung bakit wala kang sinabing masama. Puro good. Pero wala naman ako nakita. Kasi depende kasi siguro sa timeline. There was a time, kung sinasabi mo sa akin tayo ito na walang gusto magpa-picture sa'yo. Baka madamay. Madamay. Ma-implicate. Ma-implicate. Sa destabilization. Pero ngayon, andyan naman So depende siguro sa timeline. You were dubbed before as somehow against the government, but later on, a real instrument for the progress in the Philippines. For change. For change. For reforms. Kumusta ka naman? Kumusta ang ikot mo? Okay naman. Siyempre, dinadaan natin sa sipag. Dahil medyo limitado ang panggasolina natin. We're focusing first on the Lingayen to Lucena corridor. No? Okay. And then punta sa Visayas, consolidate Bicol. No? My parents are from Bicol. I was born in Baguio. Tapos sa Mindanao. Pag ganun-ganun na lang. Tapos focus na lang sa Luzon. Yeah. Okay naman ang reception. Kaya lang, di ba, nalulungkot yung mga kabayan natin dahil sa nangyari sa politika na para bang mabigat ang kalooban nila na yung former president, no, mabilis, pinaalis, pina-aeroplano pa, chartered plane, papunta sa Netherlands. Nung mga araw yun, Marso 11, taong kasalukuyan, yung buwan na to, last month. Yes. Nasaan ka nun? Nanonood ako. Siyempre, nagbiyahe, manood. Anong feeling ng isang Gringo Honasan nung nangyari yun? Sabi ko,
parang hindi mga Pilipino ito. Nako. Ano Grabe, no? Parang ugali. Isipin mo, dating lipad si FPRRD. Mangko, pagdating, dinala ka sa Villamor. Hindi na pinalabas. Diba? Sa harap ng misis, partner niya, ng daughter. Hindi pinalapit yung mga abogado. Hindi pinalapit yung nurse. Doon ako pa nga hindi pinagpalit ng damit. Sinakay sa aeroplano. Tapos, inilipad na. So, mabigat, malungkot. Malungkot ako. Dahil, narinig ko man yung announcement ni President Marcos Jr., no? Sabi niya, our justice system is working. Our courts are functioning. So, gumagana yung justisya. So, sabi niya, so ang tanong sa akin, sa isip ko, sa puso ko, bakit natin ibinigay sa ibang korte, sa ibang bansa, kung nag-function na yung... Sabi pa niya, Department of Justice, pareho rin sinabi, we are not a failed state. Hindi katulad ng mga ibang developing countries in Africa na magulo talaga. Mga institution, talagang palakasan doon ng pwersa. No? At doon, pag sinabi mong violence, doon hindi pa isa-isa ang patayan. Di ba? Sa ibang bansa na mas developed sinasabi ko lang ito to put it in context, no? Para may comparison tayo. Binubomba ang eskwelahan? Binubomba ang ospital? Ano naman ang iba? Sa atin, wala. Pilipino, magalang, di ba? Matulungin, madaling arigluhin, madaling kausapin, maawain, no? Pero wag mo lang galitin yung Pilipino ay pag ginalit mo, lalo na siguro yung Cebuano, ay sus, mabigyan ka talaga ng problema na hindi mo kaya iso. Correct. Sana naririnig yung mga sinasabi na yan netong si Sen Greg, netong administrasyon na to. Mabait ang mga Pilipino, sa totoo lang. Ito nga, kung hindi ba naman mabait ang mga Pilipino, harapan ng panggagagong ginagawa ng administrasyon, tinatanggap na lang ng ganun-ganun. Anak ng Petrang Garapata. Di ba? Harapan ng panggagagong ginagawa ng administrasyon sa sambayan ng Pilipino. Yung pamimigay ng ayuda, hindi yung ano yun. Hindi yung, yung tipong para tulungan na sambayan ng Pilipino. O yung isa, dalawa ayuda, okay lang yan. Nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng sakuna. Okay, problema, ayuda tayo dyan. Kasi relief nga di ba? Yung agarang relief, yung tipong kahit papaano maiibsan yung paghihirap ng mga kababayan. Yun mabilisan. Pero yung gagawin nyo, i-institutionalize nyo, doon tayo nagkakaproblema. Kailanman ho mga kababayan, kung i-institutionalize nyo yan, wala problema. Basta mayroong tamang guidelines, kagaya ng 4P. Dapat yan, nag-aaral anak mo ha. Dapat wag mo dalhin sa pagsusugalit o mga perang nakukuha mo kasi pag nakita ka namin, natanggalin namin yan. Dapat gagraduate ka dito sa programa na to. Yun, merong guidelines. Kahit na-institutionalize natin, walang problema. Di ba? Pero yung tipong kapos ang kita, naku, yari tayo dyan. Harapang panggagago na ho ginagawa ng administrasyon. Kung di ba naman mabait na sambayan ng Pilipino, linulunok na lang ho ng ganon-ganon. Di ba? O yung karamihan hindi nabibigyan. Sa totoo lang, pork barrel ho yan. Ika nga nitong si Ping Lacson, yung mga pondo na yan. Ika nga noong mga unang panahon, gumagawa pa ng proyekto-proyekto. Ngayon hindi. Ayuda na lang. Diyan sa distrito mo, meron na naka-allocate na kung magkano ang ipamimigay mong ayuda dyan. At hindi naman ho lahat ipinamimigay yan. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw na malaking pahagi ng mga ayuda na yan talagang naninenok. Di ba? Nagkaroon... Hindi ho galing sa atin yan. Galing yan sa record na Senado. Nagkaroon ng investigasyon. Napipirma sila na ganitong halagang ibinigay pagkalabas nila ng venue. Merong numinenok. Asa na yung 3,000 dyan para sa ganito, para sa ganyan yan. Meron nung ganong klaseng insidente. Kaya yan ho talaga ang pinakamalaking bulto ng korupsyon ngayong mga panahon na to dyan sa ayuda na yan. Tuloy. You were in the cabinet of the yes. Yes, Digo. So,
Ano tayo ha, kumbaga talagang pukpukan na ho yung ang tawag dito, pangangampanya. Kaya meron na tayong picture sa baba at meron pa tayong numero sa harap para talagang ika nga matatak ha sa utak ng mga kababayan natin. O yan, si Pastor Kibuloy number 53 kasi merong parang merong shadow ng ng numero nila diyan sa gitna. Huwag niyo na akong kalimutan, number 54 nako. Raul Lambino, tuloy natin. So, how was he before? Before? I think the president, former President PRD, cabinet, nakita. By the way, si Digong, PRD, card-bearing member yan ng Guardians. I know. Kasi Yes. may kwan, no? At card-bearing member ng RAM. Post-86. Yeah. Di ba yung RAM from Reform, the Armed Forces Movement, naging revolusyonaryong alyansang makamansa. That became a movement. Parang NGO yan. May foundation pa nga. Okay. Anyway, nung cabinet ako, napansin ko sa kanya, laging nagmamadali magdesisyon. What did that tell me, Nin, no? Sabi niya, ibigay mo yan sa Kongreso, pag-aralan ng Kongreso, ng Senado. Medyo matagal. Hindi ba lahat ng problema ngayon pwede mong i-relate sa ano talaga ang seryoso nating problema? Food, pagkain, clothing, pananaman, shelter, pabahay, di ba? Education, health. Ngayon, the new gold, new oil, informasyon. Di ba? Kailangan impormasyon lang. Hindi yung marites, ha? Hindi yung hindi yung pabilis ang pagkalat ng news. Hindi. Pabilis ang pagkalat ng katotohanan. Para yung tayo, individually, family, pag nabigyan ka ng kompleto na impormasyon, tama na impormasyon, complete, timely, no? And accurate, katotohanan na impormasyon, tama ang desisyon natin. Kung chismis minsan, yan, okay. So yan, no? Na-realize ni PRD, presidente siya na, kailangan mabilis. Mabilis ang pagsuporta, pag-asikaso. Kaya sa kanya, executive action. Pag sinasabi, minsan yung kabinete mag-debate, sabi, tigil yan, gawin na yan. Mabilis. Okay? Because Magaling ho talaga tong si Tatay Digong, no? Pagka tirahin na 'yan. 'Di ba? Kaya nga yung karamihan ng mga yung mga issue na talagang malapit sa bituka ng mga mahihirap nung pakapanahonan niya, pagka may sakuna, mabilis ho talagang rumisponde ang national government. Pero ngayong mga panahon na 'to, naku, puro kapalpakan ho talaga ginagawa nitong administrasyon ni Marcos Jr. sa kahit na anong aspeto ng pamahalaan. Puro kapalpakan ho, mga kababayan. Wala pa ho tayong eto real talk ha, hindi naman sa sinisiraan natin tong administrasyon na to. Wala pa ho tayong nakitang matinong ginawa nitong si Marcos Jr. Sa totoo lang. even now, if you remember, issuances of former President Marcos Sr. Are still being used by the courts. Di ba? Ang jurisprudence natin, ang body of laws, Mga presidential decree. ginagamit pa ngayon. Ibig sabihin, gusto ni PRD mabilis. Bakit? Siguro naintindihan nyo na yung gutom, hindi yan makapaghintay. Correct. Yan, Anyway, yun ang experience ko sa kanya. Gusto niya mabilis at decisive. Hindi ko maintindihan kasi the buck stops at him. Di ba? Yes. The buck stops at him. Pero pag isang gabinete nagloko, hindi siya masisisi yung gabinete. Yeah. Yan pa. So, importante na punto yun, ha? Siyempre, cabinet ka, ikaw yung alter ego. Bago tama, ikaw yung frontline, ikaw yung nasa paxol, cabinet ka department ka, diba? Engaged ka with the people. Bago tamaan yung presidente mo, ikaw muna magsalita, mag-explain. Ganun dapat. So, yun ang nangyayari kay PRD. Kasi observation ko from the past presidents, kung may isang gabinete na nagloko, diretso agad ang sisi sa presidente. Pero nung panahon niya, kung may isang gabinete na nagloko, doon na sa gabinete, hindi diretso sa kanya. Na-insulate. Nakakapag-isip, napag-reflect. Kung kailangan baguhin yung desisyon, baguhin. Example kita. Diba nag-secretary ako of Department of Information Communication Technology. Okay. Patapos na ako ng term ko noong 2019. Nirecommend ako yung OIC. Sabi ko, Mr. President, sulat man ako. Can we make him already the permanent secretary? Sabi niya, pagbasa,
acting mga permanent, di ba? Siya na lang, matapos man yung term niya. So, ginawa ko. Sabi ko, DICT, Information and Communication Technology, sundalo lang ako, dating rebelde. Of course, may master's degree, pero ang ko talaga, management, no? Correct. Sabi ko, ano kaya ang gawin ko? Sabi sa akin, Secretary, ito ang mission mo sa DICT. Ay, hindi rin take Hindi ba na humawak yun ng cellphone Oo nga. Okay. Pati yung cellphone mo, kasi tagal yan yung analog. Sabi niya, ito ang mission mo mission, dahil sundalo di ba? Okay, connect government. So, mission ko is connectivity. Okay. Connect government to other governments, domestic and global. Okay. Connect government to business, to the business sector for productivity. Connect government to the citizens and everybody to each other. Connectivity. Gamit ka ng tower, ng kable, ng satellite. Importante, mabilis. And then, do this faster. Paulit-ulit yan siya. Faster, bilis. And then cheaper, mura. Abay, kung kaya natin deliver, when my term ended, 2.5 years, tumakbo muna, mamaya na pag-usapan yung sana kunting unitim. Pagbaba ko, 800% ang increase sa broadband frequency. 800%, 2.5 years na. Tapos 500% ang free wifi. Deployment of free wifi. Yan ang record ko. Kinapos ako sa oras. Takbo man uli ako ng senador. So yun ang mission ko. So si PRRD, ibang style niya, di ba? Minura niya itong ang criticism sa minura si God, minura si Pope, minura si Obama, di ba? Pero mabilis. How do you take that? You as a Bosconian? Well, kasi religious at that, and then, bringing style niya yan. Parang tayo, ugali, di ba? Importante sa akin, resulta. Correct. Di ba? Kahit na ano ba. Yun na nga ba, yun na nga ho mga kababayan. Dito, ugali tayo ng ugali dito sa administrasyon na to, di nagmumura. Wala namang resulta. Di ba? Doon kay Tatay Digong, paliliguan kanya, sasabunin kanya ng mura. Pero may resulta. Pagka sinabi niya na aayusin natin yan, aayusin niya ho yan. At maraming umayos nung mga panahon na to, nung panahon na yon. Pagdating sa kriminalidad. Kasi continuous ho yan Yang paglaban ng illegal na droga, hindi pagka sinabi mong, okay, tapusin natin illegal na droga. Dito sa administrasyon niya, natapos. Let's say, okay, nabawasan. Continuous na trabaho ho yan. Kaya yung ipinangakong continuity, kinagat ng taong bayan. Kasi yun nga ang talagang ika nga nila, makakapagpanatili sa mga naumpisahan ni Tatay Digong. Hindi porket sasabihin ng Tatay Digong, maira-eradicate natin yan, matatapos natin yung problema sa illegal na droga. Sa administrasyon niya, kung bigyan pa natin siya ng another 6 years ng mga panahon na yun, matatapos ho talaga illegal na droga. Pero, pagbaba niya, kailangan ho tuloy-tuloy. Yun hong pinanalo nitong si Marcos Jr. Noong binudol niya ho ang sambayan ng Pilipino, kung ano mang nagawa ni Digong, itutuloy ko yan. Buisit na to. Gawin natin, ang importante, kahit na magmura ka dyan, resulta. Presidente siya ng Pilipinas. Presidente siya ng lahat ng Pilipino, kasama yung kalaban niya sa politiko. Hindi man siya nabili. Magaling, sige, dito ka. Di ba? Sa tingin ko sa kanya, no? Yes, a different style, but ang very distinct na feature ng presidency niya is fast. Executive action. Decisive. Okay. Dito tayo sa kwan. Ikaw, balikan natin. Magbalik tanaw tayo. Nung ikaw'y nag-alasa against the government. Against Marcos government at first. Mabuti, tinanong yan It was not against Marcos government, against Marcos. Si President Marcos Sr. lagay na rangko ko nung graduate ako noong 1971. It was not against President Marcos government. It was for reform ang government. Nag-ipon-ipon man yung tao ron, dala yung pamilya, mga anak. Kung against yun, hindi sana nagdala ng mga bata. Baka maglabo-labo ron, di ba? Magbarilan. They were there for change. Wala man dun mga yellow na bandera, mga pula na bandera. Wala political color. Walang ideological. Punta ron, kaya nga, people power. They went there
for something. Parang kwan, it was the place. By the way, EDSA is a figure of speech, ha? Yeah. EDSA, Epifanio de los Santos, that's physical. May EDSA man sa Cebu, may EDSA sa Cagayan de Oro, sa Zamboanga, sa Bohol. So EDSA was a symbol of bloodless revolution, people power. So, ngayon, can we replicate EDSA? Can we? Mahirap na yan. Why? Sabi ko, every time maubusan tayo ng pansinin, ano gusto natin? Punta tayo sa kalsada? Shortcutin na natin, di ba? Kung ganun, o kaya maghintay na naman tayo ng another military uprising. Ayan. Ako, galing na tayo dyan. Di ba? O ito mo nangyari. Di ba? It was an opportunity for change. Martial law, EDSA 1986, people power, di ba? And the insurgency. The insurgency brought to light the root causes of rebellion, of insurgency, of secession. What are the root causes? Social injustice. And then punta ka na sa food, gutom yung tao, walang bahay, clothing, shelter, Trabaho. Diba? Walang trabaho. Ay, trabaho, konektado yun sa pagkain. Wala kang trabaho, di paano mo pakainin yung pamilya mo? Diba? I'm talking like this because, diba, this is what I gather from the people I go around and talk to. Edukasyon. Okay? Unless scholar yung anak mo, saan ka kuha ng pantusyon? Di kung anak ka ng laborer, magsasaka, traffic aid, ay, dyan ka na lang. Pero pag napag-aral, there's upward social mobility. Malam mo, aral yan. Maging abogado, maging engineer. Baka maging presidente pa ng Pilipinas. Upward social mobility, di ba? Yun. So, that's my point. Education, health. Health, barangay health center, punta ka doon. Ito sabi ng mga tao, walang tao, walang laman, walang gamot. Nasa mundo ka. Ito, i-reduce natin. Infection. Kahit ano infection, masugatan ka, kahit ano ka. Antibiotic. Di ba sabi ng doktor sa akin, yung antibiotic, minimum 7 days mo tumarin. Take. Di ba? Kung less than 7 days, why effect? Kung yung pera mo lang hanggang 3 days, huwag ka na bumili ng... Intay mo lang mamatay yung anak mo. Tetano. Informasyon, iba pa yan. Di ba? Media, may social media na ngayon. So yan talaga ang mga problema na dapat natin harapin. Di ba? And this is going back, di ba, to EDSA 86. This was the change that our people wanted. Hindi naman sinasabi nila na paggising natin the following day, kumpleto Ricardo na tayo. Work in progress. Okay. Ito komentaryo ko lang ito. Sige, go ahead. Importante na lang mo We have been doing historically, check mo yung history natin. We have been doing the same thing. Economically, sa ekonomiya, politically, sa politiko, for security, the same thing, over and over again. And expecting a different result. May tawag dyan. Pero huwag natin pag-usapan yan. EDSA 86. Bagong mga iupo sa positions of power. Di ba? Ano una natin ginawa? Revolutionary government, freedom constitution. Dapat sana, mabilis na naman, di ba? Revolutionary government, mabilis. Ano una natin ginawa? Nag-election tayo. So doon pa lang. Doon pa lang, gusto natin change. We do the same thing again. The same election na sinasabi na daya si ganito, local and national. Election tayo. The same election that we are facing this coming May. So, what's my point? Ang problema, hindi yung tao. Palitan mo ng tao. Sige, palit. Election. Bagong ganito. Yung sistema. So, ang approach sa system. Doon kami nagkakasundo nitong si Senator Gringo Honasan. Paulit-ulit tayo na umaasa na magkakaroon ng ibang resulta dito sa sistema na to. Maghahalal tayo ng bago, magiging resulta ganito. Diba? Paulit-ulit na lang mga kababayan. Kaya pagka hindi naupo itong si VP Sara tapos sinara niya yung mga dapat isara, gurgurin yung mga dapat gurgurin na hindi gumagana ng mga programa. Naku, dapat ho talaga mga kababayan. Ngayon mag-e-election na naman tayo. Ihahalal natin
Ito lang naman yan eh. Sa totoo lang, ito lang naman ang punot dulo kung bakit nating hinahalal itong mga kandidato na to. Preparation for 2028 presidential election na naman. Mag-e-election tayo hindi para sa progreso. Mag-e-election tayo hindi para sa kung ano pa man. Kasi kung hindi ikaw ang presidente, kahit anong gawin mo, kung ikaw ay senador, kahit anong gawin mo, walang magiging ika nga kargada. Walang magiging epekto. Diba? Ang ginagawa ho natin ang lahat ng to, kinakampanya yung ating mga kandidato. Para saan? Para hindi matanggal si BP. Pagka naupo si BP, anong gagawin niya? Aayusin na naman niya. Unti-unti niyang pagagandahin yung mga sinira nitong si Marcos Jr. Ngayon, pag alis nitong si BP, nadisgrasya na naman tayo. Ika nga, meron na namang mambubudol na dumating at binigyan tayo ng panibagong Marcos Jr. Pinangakuan na naman tayo na itutuloy niya mga naumpisahan ni Vice President Sara Duterte. Yari na naman ang sambayan ng Pilipino. Yun hong ika nga magiging problema natin dyan. Kung sakali, hindi lang kasi naramdaman ni Tatay Digong eh. Hindi lang niya yung tipong ayaw ho niya kasing magmukhang matakaw sa politika o matakaw sa pwesto. Ika nga, di ba? Ayaw niya namang isubo itong si VP Sara. Siya na nga yung doon, di ba? Siya na nga yung nangunguna. Hindi natin alam kung ano yung mga nakaganapan nangyari sa loob ng Malacanang noong mga panahon na yon. Pero hindi nagustuhan ni Tatay Digong yung naging desisyon ni VP Sara na magiging vice presidente siya nitong si Marcos Jr. Parang ramdam na rin ni Tatay Digong, no? Pagka naging presidente itong bangag na to, diba? Naging naging vice president na siya ng anak niya. Kaya kalaunan, ini-endorso na rin ni Tatay Digong. Sa kabila ng alam niya yung ika nga madilim na nakaraan nitong si Bangag. Tuloy. Sistema, either dandahan, hinay-hinay, or constitutional. Change the constitution. Yan is fundamental law of the land. Ikot na naman, di ba? Charter change initiative. Explain yung mga tao, di ba? Yung mga leader natin. Who, what, when, where, when. Alam mo, pinaka-importante na tanong, why? Wasak na ba yung constitution? Sirang-sira na ba yan? Palitan. Ako, tingin ko, palitan na. Palitan na. I-adjust na natin. That was before. Even now. Even now. Saludo. Dahil dyan, sa bagay, kahit na maging senador ho kayo, kaya ho ba natin isulong yon? Makakalaban nyo dyan yung mga buhaya sa House of Representatives. Di nila magugustuhan na palitan ang ating saligang batas. Dahil kumbaga nagkataon, medyo nasa tamang kaisipan ng mga bagong babalangkas na saligang batas. Kahit papaano, maiibsan ang problema natin dito sa pagnanakaw ng mga politiko. Tayo lang naman mga kababayan, ito lang talaga yung kung sakaling meron tayong makakakwentuhan sa ating mga kandidato, ito lang talagang pakiusap natin. Magkaroon ng transparency. Yun lang mga kababayan. Yung tipong kada singkong kinukuhang pera ng mga politiko, hindi para COA pa ang mag-audit sa kanila. Yung tipong kahit na itong si ordinaryong Juan de la Cruz, pwede ho silang i-audit, pwede ho nilang tignan kung saan winawaldas nito mga politiko na to yung pondong ipinagkakatiwala sa kanila na sambayan ng Pilipino. Isama na dyan sa website o magkaroon ng separadong ahensya na kung saan ang trabaho lang noon mag-publish ng mga gastusin ng mga ng mga politiko na to. Yung tipong hindi pwedeng ma-impluwensyahan. Kumbaga kung magkano binigay na pondo sa kanila, ngayon i-breakdown natin yon up to the last centavo. Yun kasi wala ho tayo nun. Yung kinopyahan nating saligang batas sa Constitution, sa Amerika ho, gaya-gaya lang naman ho kasi tayo eh. Yung ginaya natin, meron ho silang ganun. Kumbaga, ginaya natin yung mga bagay na pwedeng pagmulan ng pagnanakaw ng mga politiko. Pero yung mga safeguards para mabantayan ang pera na sambayan ng Pilipino, hindi ho nila linagay yun. Di ba? Pwede naman i-publish eh. Siya gagawing bagong sistema sa tingin natin hinug na ang Pilipinas para magkaroon ng balasahan. Diba? Sa mga nangyayari ngayon, pinakita sa atin ng ika nga nito si Dr. Salvador Panelo, Diyos ng Tadhana,
na kahit na anong gawin natin dito sa bulok na sistema na to, kahit na makapaghalal pa tayo ng 100 Rodrigo Duterte, makapaglagay lang tayo ng isang bangag dyan sa Malacanang, lahat ho ng nagawa ng mga nakalipas na administrasyon, matatapon ho sa basura. Wala hong 3 taon pa lang ho yung binil ni Tatay Digong sa loob ng 6 na taon. O baka unang taon pa lang ni Marcos Jr., wasak na ho lahat. Ganun ho katindihan mga kababayan. Kaya tayo, lagi natin sinasabi dito, wala na. Itong 1987 Constitution, suko na ho tayo dito. Ilang taon na ho, ilang administrasyon na ho ang binigyan natin ng pagkakataon para talagang maglingkod, ika nga magbigay ng progreso sa sambayan ng Pilipino itong saligang batas na to. Pero wala ho. Ang yumayaman lang ho yung mga politiko at yung mga kaibigan nilang mga businessman. Yun ho talaga ang katotohanan dyan. Kaya kung magkakaroon man ng matindihang balasahan, ano na ho? Palitan na ho natin itong bulok na sistema na to. Hindi niyo pa ho ba nakikita na itong saligang batas na to, tagal na ho tayong binibigo. Ilang taon na ba to? Mahigit 30 taon na ho tayong nakapasa ilalim dito sa kasalukuyang sistema na to, na kung saan sa loob ng 30 taon, ang nakita lang ho nating umasenso, yung mga political clan, yung mga mayayamang mamumuhunan, sila lang ho. Kasi nga, yung pera na dapat sana mabigay para sa ikauunlad ng pamumuhay ng mga ordinaryong Pilipino, ibinubulsa ho nitong mga walang yang buhaya, na kung saan doon sa sistema ang kinapalulooban natin, hindi ho sila nababantayan ng maigi. Kowa-kowa. Anong kowa-kowa? Nakita nyo kung paano pit-pite ng mga daliri ng mga taga-kowa, ng mga tao dyan sa House of Representatives. Nakita nyo kung paano sila pagtatanungin. Yung mga tanong na hindi na dapat sagutin ng COA, dahil pwede natin sabihin sub judice, pinag-uusapan dito, pinag-uusapan. Ano sub judice? Walang sub judice sa mga walang yang congressman na yan. Ngayon, sa mga taga-COA, sinong kakana sa mga congressman na yan? Wala akong pwedeng kumana dahil may kalalagyan sila pagdating ng next budget season. Yun ho talaga ang bulok na sistema na meron tayo dito sa bansa na to. Kaya kung kayo, hindi ho tayo magkakaisa na kung saan magkakaroon ng malakihang pagbabago dito sa sistemang ngayon sa ating bansa. Kung hindi ho magkakaroon ng ganon, sorry to say, kahit tayo dito sa PH Update, sinasabi ho natin, kahit na manalo pa si Bibi Sara, hindi ho aayos ang pamumuhay ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Hindi ho aayos. Maniwala ho kayo sa akin. Paulit-ulit tayo dito sa sistema na to na tapos naghahanap tayo ng resulta. Yung resulta nakikita natin paulit-ulit. Magkakaroon ng ganito, magkakaroon ng ganyan. Pagka nagkaroon ng siyambangag, wala na naman. So ano gagawin natin? I-overhaul na ho natin. Lahat talaga. Ibigay natin doon sa mga pwedeng wag natin ibigay sa mga sibilyan. Ibigay ho natin doon sa mga tao na kung saan na meron talagang tunay na pagmamahal sa susunod na henerasyon. Hindi pagmamahal sa susunod na henerasyon ng kanilang mga angkan. Kung sakali man na magkakaroon ng matindiyang pagbabago, wag ho nating ibigay sa mga sibilyan. Dahil kanya-kanyang political interest yan . Ibigay natin doon sa mga sibilyan, siguro iilan dito sa sibilyan, dito sa patawag natin lahat. Ngayon, interest na susunod na henerasyon, hindi yung kanilang mga business Mga buwisit na yan, di ba? Kasi kung yung pagdating sa taxes, di ba? Pagdating sa mga rules and regulation, na kung saan mas kikita sila ng malaki, yun ang problema. Ibigay yun natin. Wag natin ibigay doon sa mga sundalong kagaya ni Browner at nitong si Torre. Nako, pagkayang isa sundalo, nahubaran ka na sa publiko, na partisan ka, dapat sa tingin ho natin, magbitiw na ho kayo. Diba? Kitang-kita naman, maliwanag pa sa sikat ng araw, na ang AFP ho natin ngayon, hindi na rin ho natin pwedeng pagkatiwalaan. Diba? Wala na, partisan na . Kitang-kita ho natin doon sa nangyari kay Tatay Digong. Pati ang PNP. Huwag niyo sabihin hindi partisan ng PNP. Partisan ho ang PNP. Naratibo lamang ng executive ang Sa bagay pa, hindi naman sila pwedeng kumana. Tatanggalin nila si PNP. Diba? Wala na ho.
sinong sandigan natin dito sa mga panahon na to? Wala ho tayong sandigan, kaya pinipilit ho natin itong last card natin, 2025 senatorial election. Pagkatapos nito, tignan natin kung ano mangyayari. Kung maipanalo natin, ginagawa na natin lahat ng makakaya natin. Lahat na lang ng picture, pati numero, lagay na natin sa gitna para talagang habang pinapanood nyo. 35. Pastor, ay 53. Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? O, ano to? 58. O. Di ba? Lahat na lang ho. Hanggat maaari. Ha? Wag lang ho tayo mga kampanya, pati yung mga mahal natin sa buhay, hikayatin ho natin ikampanya yung ating mga kandidato. Tinanong ko ibang presidente. Diba si President Ramos, Tiger Cub economy. President Ramos. Philippine 2000. Philippines 2000. Sabi niya, okay, Philippines 2000. Sabi ko, sir, ba't hindi ka nagtulak ng charter change? Di ba? Ba't alam mo ka, cute ka pa. Kung ka pa. Hesitate ka. Dahil sa dulo na, di ba? Pinopose mo dulo ng term niya. Sabi niya, alam mo, Greg, hindi ko maintindihan alam mo, Greg, do you want me to die in my second term in office? Seryoso man, si FBR? Ang tulog niya siguro, 3 hours, 4 hours. Matulog yan alas 3, alas 4, gising na alas 6, alas 5, trabaho na naman. Workaholic. Bigyan mo pa ng second term. Sabi niya, doon ako mamatay. May term siya, di ba? Full staff work, di ba? Sabi niya. Tatlo man ang kulay ng bullpen niya. May green, may red, may blue. Pag sinabing green, Go. Go. Pag sinabing red, tayo muna. Study sa mo. Ibigay mo na yan sa focus group, sa think tank. Ganun si FBR. Yun ang explanation niya. Diba? Every president may opportunity for charter change. Kaya lang, parang laging tinatabi. Yeah. Why? Dahil masarap yung every 3 years election Carnival, Yeah. Fiesta. Kita mo ngayon. So, kaya noong December 1, 1989. So, November 30. November 30. Sumiklab na yung damdamin nyo dahil hindi nakita nyo yung uniform. Hindi ba yun ang first time, ba? 87, the 87 uprising. 86. 87, 89. Yun ang November 30. And then, tigil na sana kami. Ang mga bata naman, pukul. Di ba? Mayroon pang Channel 7, may Manila Hotel. Sunod-sunod dyan. Now, the question is why? Di ba? Siguro, yung military, tumingin, tinaya namin yung buhay namin. Buti, hindi nagkagulo. Tapos pareho lang pala. O di, yung iba nag-isip, ano ba naman ito? Nagamit na naman tayo ng politika. Now, the question, going back to your original question, gusto mo natin mangyari kaya ang people power ulit? Sana hindi na. Dahil, pag mag-init ang ulo ng taong bayan at nakita yan ng military, may mga pamilya yung military. Yung military siguro, sunod dyan, sinukuman. Sige, basta't legal, moral, constitutional order, no? Pero pag yung pamilya na nagsabi na, ano ba naman kayo? Hirap na kami. Yung mga bata, hindi na kumakain, hindi na maka-eskwela. Hindi ako naggatong, nagsulsulnin, ha? No, that's what we should avoid. Dahil, kung gusto natin, people power o military uprising, alam mo ang gawin natin? Isara natin lahat ng korte. Ha? Baka makatipid pa tayo. Yung kuryente. Ha? Gusto natin kalsada i-resolve people power. So, ang gawin natin, ito, practical na solusyon. During your time, yung panahon mong yung revolutionary government. Magulo ho yun mo. Hindi, maging tayo dito sa PH Update, hindi ho natin alam paano gagawin. Pero alam ho natin, itong sistema na ating kinakapalooban ngayon, hindi ho naglilingkod para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Siguro yung mga rights natin, yung mga rights nga natin, pinipili. Unti-unti na rin kinakantin itong mga walang yung crocodile, di ba? Isa na rin ho yan mga kabayan. Hindi ho natin alam paano gagawin kasi napakalaking trabaho niyan, sa totoo lang. Napakalaking trabaho ho niyan. Ang daming nagugutom sa Pilipinas. Pagka yan, ginalaw natin at nagkaroon ng malaki, kawawa ho ang mga Pilipino. Kaya siguro dahil hindi gano'n ka-stable ang ating bansa, walang nagtatangka dahil napakalaki ho talagang kaguluhan. Maraming mga paksyon, sektor na
magkakaroon ng interes diyan sa mangyayari na yan. Kaya napakadelikado ho talaga. Tayo ngayon, panahon na to, base sa estado ng ating bansa, hindi ho tayo, siguro yung mga panahon na ayaw din ho natin eh. Kasi dami nagugutom, ang dami naghihirap. Solusyonan ho muna natin yon pagka naibsan na ang gutom ng sambayan ng Pilipino. Kahit papaano nakaraos-raos na ang mga Pilipino, doon natin pag-usapan. Pero kailangan mapalitan. Kailangan mapalitan. Yung isinusulong ni Senator Robin Padilla, charter change, sang-ayon ho tayo dyan. Yung maayos hindi sa kamay ng mga crocodile, hindi yung ganun, hindi yung sinusulong ni Romualdez, iba yun. Yung charter change ako saan magtatagal sa kapangyarihan itong mga magkakapamilya na to. Yun ang sinusulong na, hindi naman yun ang gusto nating mangyari. Hindi yun ang sinusulong natin. Sinusulong natin yung charter change na ikakabuti, magkakaroon ng maghahatid ng tunay na pagbabago sa sambayan ng Pilipino. Yun ang gusto nating mangyari. Siguro, yung mga kasama nating mga vlogger, hindi tayo kakahalin tulad ng pananaw dito sa bagay na to. Pero tayo nakita na ho natin, kahit tignan nyo ho yung kasaysayan, yung mga nakalipas na administrasyon. Base dito sa doon sa nangyari sa mga nakalipas na panahon, at doon yung maiintindihan kung bakit hanggang ngayong mga panahon na to, hindi pa rin ho tayo nakakaraos, hindi pa rin tayo nakakausad dito sa putik na kinasasadlakan ng sambayan ng Pilipino. Hindi yung mga ordinaryong Pilipino, pero yung mga kaibigan ng mga politiko, yung mga bilyonaryo, mayayaman, yung mga businessman na yan, talagang ano ho yan. Mayayaman ho yan dahil konektado sa gobyerno, ika nga, di ba? Ganun ho yun. Pero yung general public kung tawagin, hindi ho naglilingkod, hindi ho nagpe-perform itong kasalukuyang salingang batas para sa ikabubuti ng mga ordinaryong Pilipino. Ano ba nangyayari? Puro ayuda, direksyon ng bansa natin, hindi maintindihan. Kinabukasan, napakalabo. Wala ho talaga nangyayari. Kaya magtulungan ho tayo kung sakaling maupo ito si BP Sara, makikiisa ho tayo sa panawagan na magkaroon ng charter change. Pero unahin na muna natin yung mga nagugutom. Kailangan munang i-settle muna natin yun kasi mahirap po yan eh. Gutom yan eh. Ika nga, yan talaga yung isang bagay na kung saan pwedeng mag-fuel sa ikababagsak ng administrasyon. Kaya maya't maya meron silang ayuda para kahit paano malagyan ng laman na sikmura ng mga naghihirap na Pilipino. Chain reaction yan pagdating sa insurgency, pagdating sa malaki kasi malaking problema yung gutom na yan. Kaya ang naging solusyon ng administrasyon, mamigay ng ayuda. Yun lang. Pero yung long-term solution para mawala sa gutom itong mga Pilipino, wala naman ho talaga silang plano. Ang gusto ng administrasyon na to, mag-rely ho yung mga kababayan nating mahihirap sa ayudang ipinamimigay ng administrasyon. Pero long-term plan para maihahon sa kahirapan ng mga Pilipino, meron ho ba kayo nakikita sa nakalipas na 3 taon? 3 taon ng administrasyon? Wala ho mga kababayan. Government. Sarado ba yung korte na? Yung korte? Wala man lumabas nun. Di ba? In fact, hindi lang korte ang sinara. Sinara yung the whole system. Martial law. Yan. Military ang di ba? Took over. And the president assumed all powers. Judicial, legislative. So, one man. And he had a vision. National discipline. Unity. Mabilis na decision para we can move forward faster. Ngayon, balik ako doon sa narinig ko. Isara yung korte, tuwing may issue, lahat ng interesado, punta tayo sa MOA o kaya sa Luneta. Ito ang issue yung pabor, raise your hands. Yung kontra, against, raise your hands. Majority wins. Hindi. That's what, di ba? Ganon. Kung tanggapin natin na hindi na nagpa-function yung korte, mahirap ka. Farmer ka, laborer ka, biktima ka of injustice. Saan ka takbo? Takbo ka sa police, siguro, barangay captain, pero takbo ka sa korte. Kung sa korte may problema, matagal.
Hindi, matagal. So there's a gastos. problem with the judiciary. Hindi lang judiciary yung Pati sistema talaga, executive, legislative. Yes. So, what is the solution? Diba? We strengthen it, diba? Pay our government employees Well, more. Pag nagkamali, yun pa. Buti tinanong mo. Pagharap mo sa kahit anong government office, apply ka sa dula, business permit. Pagtingin sa iyo nasa likod ng desk, magkain pa ng sandwich dahil coffee break eh. Pagtingin sa iyo, ang nasa isip niya, I don't trust you. You prove to me that I can trust you. I-approve ko yung business permit mo o yung cellula mo. Hindi ba dapat, Nena? Discretionary. Pasok mo na sa aparador yung sandwich mo, sarapin mo. I trust you, ha? I trust you. Ito ang rules. Ito ang rules natin, ha? Basahin mo, ha? If you violate the rules, I will throw the book at you. Ay, patay kang bata ka. Patay, trust you. Trust you. Government ako. Ang sweldo ko mataas. Huwag mo ako magkamali. Lagyan mo ako, ha? Ano? I-bribe mo ako. Yan. Throw the book at you. Wala man yan na. Step number 4, bribe the the inspector, the clerk, the collector. Di ba? So, meritocracy ang gusto mo. Meritocracy. Yung good government. Ay, hindi kaya na. That's above my salary grade. Hindi man ako abogado. Hindi rin ako political analyst. Sundalo lang ako. Pero, yun ang problema naman sa sundalo. Ang job description ko, sinumpang ko, kung kailangan mamatay, mamatay ako. Di ba? Kung kailangan gawin yung necessary, I will do it. That's my job description. Hindi ako makialam sa politics. Pag utos, ano yung utos? Legal, moral, constitutional. Yeah. Which is what happened then in 86. Grabe, walang tumama, no? Legal. Illegal yung ginawa ang utos kay Tatay Digong. Moral, immoral. Antakin nyo yun. Di ba? Na ganun katanda. 8 years old. Ganun ang gagawin nyo. Gawain ho ba ng isang matinong Pilipino yon? Immoral ho yun, immoral. Yung mga ganong edad, kung nasa piitan, pinapalaya ho ng administrasyon na to. Binibigyan ho ng presidential pardon. Immoral yung ginawa kay Tatay Digong. Constitutional. Marami hong nalabag sa saligang batas. Doon sa ginawa nila na yung kay Tatay Digong. Pero, sinunod pa rin ho ng mga otoridad. Pare-pares lang naman ho ng oath yan eh. Sundalo at pulis, ganun ho. Legal, moral, constitutional. Wala hong tumama doon sa tatlo na yon, doon sa ginawa nila kay Tatay Digong. Immoral, illegal, unconstitutional yung ginawa nila kay Tatay Digong. Unconstitutional ba mo? Parang may nilabag sa saligang batas. Doon na lang. May nalalaman ka pang constitutional kasi PH. May sakit na pala si President Marcos Sr. The best president we ever had until he got sick. And nobody knows. So, nandun kami sa harap, di ba? Nandiyan yung rebelde, mga kriminal, di ba? Yeah. Okay lang, barilan, di ba? Armed conflict eh. Ay, ako nasugatan, mamatay. Marami akong kasama na namatay, marami sundalo. Marami rin namatay, nasugatan, rebelde. Ang problema is magbarilan kami ang nasa gitna sa crossfire. Civilian, babae, bata, matanda, di ba, lalaki. Hindi man sila laging bento nitong gira. Bakit bahay nila wasak? Yung rice field, sunog. Pag medyo minalas-malas pa, yung minor de edad na babae na, ni-rape pa siguro. Hindi mo alam kung nag-rape, rebelde o sundalo rin, di ba? O bakit sila ang biktima? So sabi namin, anong klaseng utos ito? May problema sa itaas. Ang problema hindi dito. Dahil tinatamaan yung inosente. Doon, that's how the Ram was born. Yeah, rally, Parliament of the Streets, demonstration, rally. Kung walang mangyari, rally ka, ang rally ninyo up to 6 o'clock lang. Bitiwan na yung anti-riot. Di ba? Mahirap. So what the Ram did was to provide the people in the streets with their own army. That was the Ram. Nagsimula kami, reform the armed forces movement.
then we became truly the armed forces of the people. May tanong ko dyan sa Ram, pero bago yan, balikan ko yung si Marcos Sr. Mind me asking you, sa diferensya ng senior at junior sa pamumuno niya. Tinitingnan ko, ano? I mean, ito ang problema ngayon ni Presidente. Junior. Junior, yeah? Good. Because he is his father's son. Okay? Good. Not so good because he is his father's son. He will be measured. Marcos man siya. Di sukatin siya o by standards of the father, Marcos ka. Di ba? Our children are better than us. So ang assumption is improvement of the species ba? Law of nature. A species develops, evolves into better, more resilient, more... Yan. So, good. Because father son, is Marcos. Legacy. Yeah? And then, is Marcos. Marcos, bakit ganito? Diba? Did we not learn from history? Baka ganun ang nasa isip ng tao. So, masabi natin, the senior is the rule and the junior is the exception. Well, I don't know. Ano, that's history. Pero observation mo, for 3 years na nangkulan ng ating junior. Ang basis ko lang yan, Leno, is, kung man ako, bala ko mag-run uli, independent, mag-isa. Ikot-ikot, walang party. Of course, meron kaming Macho Black, si Tito Sen, Ninong Murin, si Senator Ping. Ba't pala hindi ka sumama sa kanila? Hindi ako si Mama. Hindi man ako kinuha sa administrative. Anyway, that's baka may iba silang standard. No? Okay. So, your question is, why? Di ba? What have I been doing? Di ba? So, sa tingin ko, no? I will continue to be independent. No? And then, related to President Marcos, no? I think he has to look forward ahead of his time. Sa nakikita ko, so far, itong nangyari kay former President Duterte. What is your suggestion post Duterte ICC that the Marcos government should do? No, it's not. They made the decision already. I don't know who made that decision, who decided. I suppose the president has to take responsibility. Bring him back. The president said, the DOJ said, our courts are functioning, our justice system is working. So if it is functioning, if we cannot administer justice in the Philippines to a Filipino, wag na yung Duterte ang apelyido. Do you think we can administer justice to a Padilla or nasan different? Because I was already in prison. Example ako, national official in prison, out on bail, absulto. GMA, President GMA, nakulong, 4 years, trial, absulto. President Erap, kulong, pardon. Diba? Dalawang former president, one former senator, di ba? Ito, former president. Bakit ibang korte, ibang bansa? Yun nga. Di ba? So, are we admitting na hindi natin kaya? The failure ang ating kwan? Yeah, it's a human. Di ba? Magkamali tayo dyan. Ginagamit ng statistics. Bakit may mga ganito, mga personalities? Di ba? Ganito. Maraming mga, kung ba? Mga kung ano sinasabi. Our people are being polarized, divided. Yeah, for or against. Pero apparently, ang sentiment niyon is more for PRRD, no? PRRD. Yun lang. Yun ang reading ko. Akala ko, limited. Galing man ako sa Mindanao, Visayas, Luzon. Akala ko, Visayas, Mindanao lang eh. Dito sa Luzon, motorcade man ako nung isang araw sa Cavite. Hindi man alam na doon dala ng motorcade. Sabi ko, ganun. Alam mo, sabi sa akin. Yun nga. Ano sabihin ko? Okay, simbahan. Dati, laking tulong na simbahan ng 1986 for the success of 1986 revolution. The church, generically, will have to step up to the plate. No? When I say church, I'm not talking only of the Catholic Church. The Iglesia is flexing its muscles because of, peace. Di ba? Ayaw nila na, wag na impeach si Inday Sara, baka politika lang yan. No? Pero
na-impeach na. Pinasa na yung articles of impeachment to the Senate. The Senate naman, naghugas kami ng konti sa June na raw. But that's a decision. No? Hindi ako pwede magkomentaryo dahil diba? 24 man yung Senado, 23 minus Secretary Angara now. No? Almost 300 congressmen. Paano kung masabihin na mas magaling ako kaysa 300 na nagdesisyon at 23 nagdesisyon. I was a senator once. But as a Filipino, I am witnessing factually that our people are being torn apart by this issue. So one way, appeal natin sa ICC and to the Supreme Court, magdesisyon na, bring him back. Of course, may risk. Bring him back. O kulong naman. Bali, mas mabuti dito na kontrola natin yung environment, yung variables. No? Kisa doon, let's go back to principles. Ito, explanation ng abogado. Article 3, Section 1 of the Constitution. No person shall be deprived of life, liberty, and property. Bill of Rights. Due process, Bill of Rights. Okay. I suppose life, liberty, and property, idagdag mo pa yung pursuit of happiness sa American Constitution. Di ba? Are universal rights. Hindi lang ito Filipino rights, kundi universal. Any nationality which the ICC recognizes. Simula tayo sa life. Life muna. Number 1 ang life Life. Kita mo natin sa TV, mukhang buhay pa man si PRD. Buhay. Hindi ko alam kung buhay, pero not very healthy anymore. Ayan. Posible ba? Okay? Buhay. Kung umuwi yan, nakakahon. Problema. Anyway, life. Okay. Tabi mo na yung life. Liberty. Without due process. Bakit nakakulong? Magsimula pa daw yung preliminary hearing sa September. Nakakulong. So he is deprived of liberty before he is determined to be guilty or innocent. Why? We are depriving the ICC. Why? Because we gave him to the ICC. Kahit na hindi ito purely legal kasi nini. Maraming abogado, pero hindi ba sila pareho ang opinion? Opo. Okay. Mas grabe pag political analyst ka na. Diba? Every issue, there are 120 million political experts talking at the same time. Ayan. Saan dyan ang unity, consensus? Ganito ang ginawa namin. Tanong kami, bawat audience, sino ang gusto ng gulo? Wala man nagtaas ng kamay. Sino ang ayaw ng unity? Magkasundo na tayo para regluhin na ito. Di ba? Wala nagtaas ng kamay. That's now our basis for common ground. Ayaw natin ng gulo. Gusto natin ng unity. Pero mahirap gawin yan. Ang Pilipino, di ba? Basta ko, bakit ka galit? Basta! Ano ba na ito? Bastusan na. Hindi naman ito ang good manners and right conduct. Pilipino, hindi mo naalala yung insurgency. Barilan. Tapos na yung putukan. Siyempre, may mga casualties. Whether nanalo sa enkwentro o sundalo, government, or let's say rebelde, punta sa battlefield. Hanap kung sino yung mga wounded lang na pwede padalhin sa ospital. Diba? Can you imagine, sundalo, hanap mo yung, rebelde, kanina pinabaril ko ito mukhang tinamaan. Tapos na yung putukan, dalhin sa ospital. Rebelde, ganun din. Sundalo. Di ba yung mga hina-hostage sa sundalo? Kunin, treat back to full health, and then i-recruit, i-brainwash. Sa ibang bansa, ganun din, diba? Punta sa battlefield, yung buhay pa, tudasin na. Gastos pa, gamot, abogado, ganun. Iba tayong mga Pilipino. Yun ang ugali na hindi natin nakita. Yun, hindi natin nakita dito sa ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.